Habang abala si Don Luis Alcantara, ang makapangyarihang CEO ng Alcantara Group, sa pag-iinspeksiyon sa kanyang pinakabagong proyekto ng real estate sa lumalagong sentro ng lungsod, bigla siyang natigilan. Napansin niya ang isang batang babaeng manggagawa, balot ng alikabok at pawis, na buong lakas na nagbubuhat ng matitinding bakal. Sa kabila ng marumi niyang mukha, may roroong pamilyar sa kanya. Sa sandaling punasan ng babae ang kanyang noo, nahagip ng tingin ni Don Luis ang isang maliit na peklat sa likod ng kanyang palad. Humigpit ang kapit sa kanyang dibdib at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang construction site ay nababalot ng ingay ng maagang umaga, ang kalansing ng metal, ang pag-ingay ng mga makina at ang malakas na hiyawan ng mga manggagawa. Ang simoy ng hangin ay may halong amoy ng sariwang semento at alikabok. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Don Luis, ang pinuno ng isang dambuhalang konglomerat ng konstruksiyon. Bagamat mayroon siyang daan-daang tauhan, mahigpit niyang sinusunod ang patakaran na personal na siyang bumibisita sa bawat site. Alam niya na ang pundasyon ng kanyang imperyo, na itinayo niya sa loob ng ilang dekada, ay nagsimula sa mga simpleng lugar na tulad nito. Mahigpit na nakasuot ang kanyang helmet habang lumalakad sa tabi ng mga bagong gawang pundasyon. Sa tabi niya, si Mang Tonyo, ang foreman ng site, ay patuloy na nagpapaliwanag, ngunit ang paningin ni Don Luis ay nakatuon na sa iba. Sa malayo, nakita niya ang mga manggagawang abala sa pagdadala ng materyales. Sa gitna nila, isang munting figura ang bumihag sa kanyang atensyon. Isang batang babae, balot sa lumang uniforme ng manggagawa, na tahimik na nagtatrabaho, nakatabon ang helmet sa kanyang mukha. Walang kamalay-malay, ang mga paa ni Don Luis ay lumapit sa direksyon niya. Habang lumalapit, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Kahit nabalot ng alikabok ang mukha ng babae, tila pamilyar ito sa kanya. Patuloy siya sa pagbubuhat ng mabibigat na bakal, buong konsentrasyon sa kanyang gawain, sa kabila ng nakapapasong init ng araw. Walang tigil ang kanyang pagkilos. Habang pinagmamasdan ni Don Luis ang babae, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa isang sulok ng kanyang dibdib. Agad na bumalik ang alaala ng 20 taon na ang nakararaan, ang mukha ng kanyang nawawalang anak, ang ngiti ng kanyang munting anak, ang kanyang maliliit na kamay na iniuunat ay tila nagpatong sa kanyang paningin. Umiling si Don Luis. Sinikap niyang kumbinsihin ang sarili na ito ay bunga lamang ng matagal ng alaala, isang ilusyon. Ngunit sa sandaling ibinaba ng babae ang materyales at pinunasan ang pawis sa kanyang noo, napatigil ang tingin ni Don Luis sa likod ng palad nito. Isang maliit na peklat. Ang peklat sa likod ng kanyang palad ay kumislap sa sinag ng araw. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Don Luis Alcantara. Nagkaroon din ng ganoong peklat ang kanyang anak, isang marka mula sa aksidente noong bata pa ito. Sinubukan niyang isipin na isa lamang itong pagkakataon, ngunit hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata. May sinabi ang foreman sa kanya, ngunit hindi ito naririnig ni Don Luis. Patuloy siyang nakatitig sa babae, hindi maalis ang kanyang paningin. Hindi napansin ng babae na nakatitig sa kanya si Don Luis at bumalik siya sa kanyang trabaho. Kahit ang kanyang likod ay tila pamilyar, hindi ito estranghero sa kanyang alaala. Bawat hakbang niya ay tila kahawig ng kanyang anak. Pinilit ni Don Luis na ibalik ang kanyang pagiging kalmado. Kahit matapos ang inspeksyon at nasa loob na ng kanyang sasakyan, nanatili ang kanyang isip sa construction site. Hindi niya napansin ang mga tanawin na dumadaan sa bintana. Ang mukha lamang ng babae at ang peklat sa kanyang palad ang patuloy na umiikot sa kanyang isip. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang sekretarya, si Gino Ramirez, tungkol sa kanyang schedule, ngunit hindi siya makasagot ng maayos. Pagbalik niya sa kanyang malaking tahanan kinagabihan, hindi pa rin mapakali ang puso ni Don Luis. Pumasok siya sa kanyang silid-aklatan at kinuha ang isang lumang album. Pinunasan niya ang alikabok sa pabalat at dahan-dahang binuklat ang mga pahina. Sunod-sunod na lumitaw ang mga larawan niya kasama ang kanyang asawa, ang kanilang bagong silang na anak at ang ngiti ng bata habang unti-unting lumalaki. Ang kanyang asawa ay di nagtagal ay nagkasakit at pumanaw pagkatapos manganak. Sa gitna ng trahedya, buong lakas na pinilit ni Don Luis na protektahan ang kanyang anak, ngunit nawala rin niya ito sa isang biglaang aksidente. Huminto si Don Luis sa isang larawan,
Isang bata na tila 4 o 5 taong gulang ang masayang nakangiti. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakaunat patungo sa kamera na may malapad na ngiti. Sa likod ng palad ng bata sa larawan, mayroon ding maliit na peklat. Niyakap ni Don Luis ang larawan habang bumuntong hininga ng malalim. Hindi nakatulog si Don Luis ng gabing iyon. Kahit nakahiga sa kama, patuloy na lumilitaw ang imahe ng babae sa kanyang isip. Ang pag-asa at pagdududa ay nagbabanggaan sa kanyang utak. Posible kayang ang anak niyang nawawala sa loob ng 20 taon ay naroon nga sa site o isa lamang itong ilusyon na gawa ng kanyang matagal ng pagdadalamhati. Nakatitig si Don Luis sa kisame, patuloy na nag-iisip ng walang hanggan. Sa pagbubukang liwayway, sa wakas ay nakapagpasya si Don Luis. Kung hindi niya ito susuriin, pakiramdam niya ay pagsisisihan niya ito habang buhay. Bumangon siya sa kama at tinawagan ang kanyang sekretarya. Maaga pa, ngunit agad na sinagot ni Gino ang tawag. Gino, tungkol sa babaeng manggagawa na nakita ko sa site, maaari mo bang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan ng maingat? Ngunit mahalaga, huwag mong ipaalam sa kanya. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumagot si Gino sa isang kalmadong boses. Masusunod po, Don Luis. Isasagawa ko ito ng maingat. Binaba ni Don Luis ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang simula ng pagbubukang liwayway. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may isang bagay na tahimik na nagsisimulang kumilos. Ito ay pag-asa. Ang munting pag-asang ito, na bumalik pagkatapos ng 20 taon, ay lubos na gumugulo sa puso ni Don Luis. Tumayo siya sa harap ng altar ng kanyang yumaong asawa. Ang matagal nang dinalang pagkakasala ay muling sumisilay. Kung totoo nga na ito ang kanyang anak, maaari pa ba niya itong mahanap ngayon? Naging basa ang sulok ng mga mata ni Don Luis. Bago pa tumunog ang alarm, nagising na si Aurora Rora Santos. Ang kanyang silid sa isang maliit lumang apartment sa unang palapag ay may amoy ng kahalumigmigan sa kabila ng pagiging tag-init. Bumangon si Rora, naghilamos, at nagpalit ng kanyang kupas na uniformeng pangtrabaho. Ang mukha niya sa salamin, na parang hindi ka panipaniwala na siya ay 28 taong gulang, ay tila pagod na pagod. Ngunit hindi siya maaaring huminto. Kailangan niyang lumabas at magtrabaho sa site ngayon. Pagkatapos kumain ng mabilis na almusal na isang basong tubig, lumabas si Rora ng bahay. Habang lumalakad, napansin niya ang isang notice ng huling bayad na nakaipit sa mailbox. Hinugot niya ito at ginusot sa kanyang bulsa. Ito ay para sa hindi nabayarang bayarin, sa kuryente at tubig. Marami pa rin siyang utang para sa mga gastusin sa ospital at pang-araw-araw na pamumuhay na iniwan ng kanyang yumaong kinilalang ina. Napabuntong hininga si Rora at nagmadali. Habang naglalakad patungo sa hintuan ng bus, komplikado ang isip ni Rora, kailangan pa niyang magtrabaho ng ilang araw para mabayaran ang upa sa buwan na ito. At kailangan niya ng magbayad ng kanyang mga utang, kahit paunti-unti. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang kinilalang ina, ngunit ang mga utang na naipon noon ay nananatili pa ring mabigat sa balikat ni Rora. Pagdating sa site, nagpalit si Rora ng kanyang uniformeng pangtrabaho at isinuot ang kanyang helmet. Isa-isa, nagsimulang magtipon ang kanyang mga kasamahan at agad na nagsimula ang trabaho. Ito ay isang trabaho ng pagbubuhat ng mabibigat na materyales at paggalaw ng bakal. Kahit ang mga lalaki ay nahihirapan sa trabaho, nginunguya ni Rora ang kanyang ngipin at pinilit magtiis dahil kung magpapahinga siya, bababa ang kanyang kita. Sa tanghalian, sa wakas ay nakaupo si Rora. Habang inilalatag ang kanyang baon at kumakain, nanginginig ang kanyang mga kamay. Masama ang kanyang pakiramdam mula pa kahapon. Mayroon siyang lagnat, ngunit wala siyang pambayad para magpunta sa ospital. Sinabi niya sa sarili na magiging maayos siya kung bibili na lang siya ng pain reliever sa botika. Nagsimula ang trabaho sa hapon at lalo pang bumigat ang katawan ni Rora. Habang nagdadala ng materyales, muntik siyang matapilok. Agad siyang inalalayan ng isang kasamahan sa tabi niya. Ayos ka lang ba? Ang putla mo. Tumango si Rora at winagayway ang kanyang kamay. Oo, ayos lang ako. Medyo pagod lang. Ngunit sa loob-loob niya ay labis siyang nag-aalala. Isang takot ang bumalot sa kanya. Paano kung tuluyan siyang bumagsak? Paano niya susustentuhan ang gastusin sa ospital?
Ngumunguya si Rora at muling nag-concentrate sa trabaho. Sa oras ng uwian, natanggap niya ang kanyang sahod. Kinuha ni Rora ang sobre at inilagay sa kanyang bulsa. Ito ay isang buhay na kumikita para sa araw-araw na pagkain. Ngunit kahit na ganoon, nagpapasalamat siya na nakakakita pa rin siya ng pera. Kinaladkad ni Rora ang kanyang pagod na katawan pauwi. Pagdating sa bahay at pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang itsura ng lumang silid. Naroon pa rin ang mga gamit na ginagamit ng kanyang kinilalang ina. Umupo si Rora sa harap ng mga ito at malalim na bumuntong hininga. Parehong pagod ang kanyang katawan at isip. Biglang naalala niya ang boses ng kanyang kinilalang ina. Ito ang mga salitang mahigpit na hawak nito sa kanyang kamay bago mamatay. Aurora, huwag mong kalimutan na isa kang mahalagang anak. Ang taong hindi nakaprotekta sa iyo ay tiyak na magsisisi balang araw. Noon, hindi niya lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit ngayon, kung iisipin niya, maraming kakaibang bagay. Laging mahalaga si Rora sa kanyang kinilalang ina. Ngunit paminsan-minsan ay nagsasabi ito ng ipagpaumanhin mo. Ano ang kanyang pinagpaumanhinan? Hindi maintindihan ni Rora ang kahulugan nito. Binuksan ni Rora ang aparador at kinuha ang kahon ng mga gamit ng kanyang kinilalang ina. Isang luma at kupas na diary, at ilang larawan. Kinuha ni Rora ang isang larawan ng kanyang sarili noong bata pa. Tila siya ay 4 o 5 taong gulang, ngunit wala siyang alaala kung saan ito kinunan o kung sino ang kumuha nito. Minsan niya itong tinanong sa kanyang kinilalang ina. Noon, ilang sandali itong nawalan ng imik bago ngumiti ng malabo at sumagot, "Ako ang kumuha niyan, anak." Ngunit ang ekspresyon nito ay tila nag-aalala. Mula noon, nagsimulang magtaka si Rora tungkol sa kanyang nakaraan. Alam niyang hindi tunay na ina ang kanyang kinilalang ina. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang tunay na ina o kung bakit siya iniwan. Ibinaba ni Rora ang larawan at tumingin sa labas ng bintana. Sa malayo, ang matataas na gusali ay nagpapailaw. Pakiramdam ni Rora, masyado itong malayo na mundo para sa kanya. Bakit siya isinilang sa ganitong paraan? Isang buhay na walang magulang, walang masandal, at kailangan niyang mabuhay ng mag-isa. Minsan, napakabigat nito. Tila tumaas pa ang kanyang lagnat. Humiga si Rora habang pinipilit pigilan ang sarili. Kailangan niyang gumising ng maaga bukas. Hindi siya maaaring magpahinga. Kung magpapahinga siya, hindi siya kikita. At kung hindi siya kikita, hindi niya mababayaran ang kanyang mga utang. Ipinikit ni Rora ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Ang mga salita ng kanyang kinilalang ina ay patuloy na umiikot sa kanyang isip. Sino ang tinutukoy nitong taong hindi nakaprotekta sa iyo? Hindi na malayan, hinaplos ni Rora ang peklat sa likod ng kanyang palad. Paano niya nakuha ang peklat na ito na naroon na mula pa noong bata pa siya? Wala siyang alaala. Ang alam lang niya ay nasugatan siya noong bata pa siya. Bumuntong hininga ng malalim si Rora habang nakatitig sa kisame. Kailangan niyang mabuhay ng ganito bukas at sa susunod na araw. Isang buhay na walang katapusan. Ngunit hindi sumuko si Rora dahil pinalaki siya ng kanyang kinilalang ina ng buong sipag. Hindi niya nais na ipagkanulo ang damdaming iyon. Ngunit sa isang sulok ng kanyang dibdib, lumalaki ang isang hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ang mga tanong tungkol sa kanyang nakaraan ay unti-unting lumalaki. Ipinikit ni Rora ang kanyang mga mata at sinubukang matulog, ngunit ang pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang puso ay hindi madaling kumalma. Pagkalis ni Don Luis sa construction site, hindi pa rin mapakali ang kanyang puso. Bumalik siya sa kanyang opisina at umupo sa harap ng kanyang mesa, ngunit hindi siya makapag-concentrate sa mga papeles. Ang imahe ng babae ang lumilitaw sa kanyang isip. Ang peklat sa kanyang kamay, ang pamilyar na mukha, at ang alaala ng kanyang nawawalang anak sa loob ng 20 taon ay patuloy na nagsasama-sama. Sa loob ng ilang araw, kapansin-pansin ang pagbabago sa kilos ni Don Luis. Madalas siyang nakatulala at nakatingin sa labas ng bintana kahit sa gitna ng pulong, at hindi na niya naririnig ang mga ulat ng mga executive. Nag-aalala si Gino Ramirez, ang kanyang sekretarya, sa kalagayan ng CEO, ngunit hindi siya nangahas magsalita. Sa wakas, dumating si Gino sa opisina ng CEO, dala ang mga resulta ng investigasyon. Kinuha ni Don Luis ang mga dokumento at dahan-dahang binasa. Ang nilalaman nito
ay tungkol sa isang babaeng nagngangalang Aurora Santos, 28 taong gulang, kasalukuyang nagtatrabaho sa construction site at naninirahan mag-isa sa isang maliit na lumang apartment. Ngunit mayroong kakaiba sa kanyang birth certificate. Mayroong blanko sa gitna at ang nagpalaki sa kanya ay naitala bilang isang babaeng pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay ni Don Luis. Nakasulat din sa dokumento na maging ang pangalan niyang Aurora Santos ay ibinigay ng kanyang kinilalang ina. Walang record tungkol sa kanyang mga biological na magulang. Ibinaba ni Don Luis ang mga dokumento at malalim na bumuntong hininga. Ang kanyang hinala na baka nga ay unti-unting nagiging katiyakan. Maari mo bang ipagpatuloy ang paghahanap? Ngunit mag-ingat ka, huwag mong ipaalam sa kanya. Tumango si Gino at lumabas ng silid. Naiwan si Don Luis na nag-iisa, nakatitig sa labas ng bintana. Ang araw na iyon, 20 taon na ang nakararaan, ay malinaw na bumalik sa kanyang isip. Sa gitna ng kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa, sinubukan niyang buong lakas na protektahan ang kanyang anak, ngunit nangyari ang isang hindi inaasahang aksidente at nawala ang bata sa kaguluhan. Hinanap niya ang buong bansa, ngunit hindi niya ito nakita. Mula ng araw na iyon, nabuhay si Don Luis sa pagkakasala. Nagtagumpay siya sa negosyo at naging isang matagumpay na korporasyon sa panlabas, ngunit laging may butas sa isang sulok ng kanyang puso. Ito ay ang pagsisisi na hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan ni Don Luis na magbigay ng karagdagang tagubilin kay Gino para sa investigasyon nang biglang bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang ilang miyembro ng board of directors. Hindi normal ang kanilang mga mukha. Ang direktor na nangunguna ay malamig na nagsalita, "Don Luis, may kakaibang tsismis na kumakalat kamakailan na ginagamit ninyo raw ang resources ng kumpanya para sa inyong personal na layunin." Biglang naging matalas ang tingin ni Don Luis. Ang lihim na investigasyon ay nalantad. "Ano ang pinagsasabi mo?" Inilapag ng direktor ang ilang dokumento sa mesa. Pagsusuri sa pagkakakilanlan ng isang manggagawa sa construction site, pagtingin sa birth records. Lahat ng ito ay isinagawa sa pangalan ng kumpanya. Kung ito ay para sa inyong personal na layunin, hindi ba dapat nahiwalay ito sa kumpanya? Nginuya ni Don Luis ang kanyang ngipin. Matagal nang may hindi pagkakasundo ang mga direktor sa pamamalakad ni Don Luis. Malaki rin ang bahagi ng stock na hawak nila. Ang insidenteng ito ay naging magandang pagkakataon para sa kanila. "Ano man ang gawin ko, ito ay nasa loob ng aking autoridad," matatag na sinabi ni Don Luis. Ngunit hindi sumuko ang mga direktor. "Don Luis, sa kabila ng hindi magandang performance ng kumpanya kamakailan, kung magpapatuloy kayo sa pagtutok sa mga personal na bagay tulad nito, hindi mananahimik ang mga shareholders," sabi ng isa pang direktor. "At saka, walang garantiya na ang babaeng iyon ay tunay na anak ninyo, hindi ba? Paano kung isa siyang scammer?" Nangati ang dibdib ni Don Luis. Hindi naman lubos na mali ang kanilang mga salita. Wala pa rin konkretong ebidensya at maaaring nagkakamali lang siya. Ngunit ang puso ni Don Luis ay nakahilig na. "Nagpapasalamat ako sa inyong pag-aalala, ngunit ako ang may pananagutan sa bagay na ito." Lumabas ang mga direktor sa conference room na may hindi masayang mukha. Naiwan si Don Luis na nag-iisa, malalim sa pag-iisip. Para sa kapakanan ng kumpanya, dapat niyang isuko ang bagay na ito. Ngunit ito ang huling pagkakataon na maaari niyang mahanap ang kanyang anak. Sa pagitan ng kanyang anak at ng katotohanan, nag-aalinlangan si Don Luis. Nang gabing iyon, nagpalipas ng gabi si Don Luis sa kanyang silid-aklatan. Umupo siya sa harap ng altar ng kanyang asawa at hinarap ang pagkakasala na kanyang dinala sa loob ng maraming taon. Napakatagal ng panahong nabuhay siya nang hindi nahahanap ang kanyang anak sa loob ng 20 taon. Kung mahahanap niya ito ngayon, anuman ang kapalit, hindi siya susuko. Sa pagbubukang liwayway, sa wakas ay nagkaroon ng matibay na desisyon si Don Luis. Tinawag niya ang kanyang sekretarya. "Gino, ipagpatuloy mo ang investigasyon. Kailangan nating makahanap ng mas tumpak na ebidensya." Maingat na nagtanong si Gino. "Don Luis, ang mga direktor ay lumalaban. Kung magpapatuloy tayo sa ganito, maaaring magkaroon ng problema sa pamamahala ng kumpanya." Matatag na umiling si Don Luis. "Hindi mahalaga.
Hindi ko maaaring isuko ang bagay na ito. Ngunit ang desisyong iyon ay nagdulot ng mas malaking kaguluhan kaysa sa inaasahan. Pinilit ng mga direktor na magpatawag ng isang emergency shareholders meeting at nagsimulang lumabas ang mga pagdududa tungkol sa paghuhusga ng CEO sa mga executive. Mabilis na lumala ang kapaligiran sa kumpanya. Unti-unting napaghiwalay si Don Luis. Maging ang mga matagal ng kasama niya sa trabaho ay nagsimulang lumayo isa-isa. Sa bawat pulong, umuulan ng kritisismo at ang mga tagubilin ni Don Luis ay hindi na naipatutupad ng mabilis tulad ng dati. Isang gabi, naiwan si Don Luis na nag-iisa sa kanyang walang laman na opisina. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ay nagniningning, ngunit para sa kanya, ito ay nakalulungkot lamang. Dapat ba niyang isuko ang kanyang anak upang protektahan ang kumpanya? O handa siyang mawala ang lahat para mahanap ang kanyang anak? Kinuha ni Don Luis ang larawan ng kanyang asawa. Nakita niya ang kanyang asawa na masayang nakangiti. Ano kaya ang sasabihin niya kung nabubuhay pa siya? Namula ang sulok ng mga mata ni Don Luis. Ikaw, ano kaya ang gagawin mo? Walang sagot. Niyakap ni Don Luis ang larawan sa kanyang dibdib at malalim na bumuntong hininga. Malapit na ang sandali ng pagpili. At hindi alam ni Don Luis kung anong magiging resulta ng pagpili na iyon. Ang kanyang likod, naiwan na nag-iisa sa dilim, ay tila nalulumbay. Hindi niya akalain na ang muling pagkikita na pinangarap niya sa loob ng 20 taon ay magiging isang mahirap na labanan. Ngunit hindi sumuko si Don Luis. Handa siyang isugal ang lahat para mahanap ang kanyang anak, kahit pa ang kapalit ay ang pagkawala ng lahat ng kanyang itinayo. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi bumuti ang kalusugan ni Rora. Ang kanyang lagnat ay pabalik-balik at lumalala ang kanyang ubo. Ngunit hindi siya maaaring magpahinga. Nang araw na iyon, maaga pa rin siyang nagising at nagtungo sa construction site. Pagdating niya, agad siyang tinawag ni Mang Tonyo, ang foreman. Hindi maganda ang kanyang mukha. Lumapit si Rora sa kanya na may pag-aalala. Aurora, yung area na inasikaso mo kahapon, hindi maayos. Ang kalat ng mga materyales. Nagulat si Rora. Sigurado siyang inayos niya ang lahat bago umuwi. Ngunit wala siyang oras para magpaliwanag. Huwag mong isipin na porke babae ka ay pagbibigyan kita. Kung ganito ka lagi, huwag ka nang bumalik dito. Napakasakit ng tingin ng mga kasamahan niya. Yumuko si Rora. Baka nga nagkamali siya dahil sa masama niyang pakiramdam. O baka sinadya ng ibang tao, ngunit wala siyang paraan para kumpirmahin. Paumanhin po, Mang Tonyo. Aayusin ko po ulit. Pumunta si Rora sa lugar na iyon at muling nagsimulang ayusin ang mga materyales. Habang nagbubuhat ng mabibigat na bakal, bigla siyang nahilo. Gusto niyang magpahinga sandali, ngunit naramdaman niya ang malamig na tingin ng mga tao sa paligid. Nginuya ni Rora ang kanyang ngipin at ipinagpatuloy ang trabaho. Pagdating ng tanghalian, umupo si Rora sa isang sulok at iniladlad ang kanyang baon. Ang kanyang mga kasamahan ay nagtatawanan at nagkukuwentuhan sa malayo. Walang sinuman ang lumapit at kinausap si Rora. Dahil lang sa isa siyang babae at dahil sa kanyang pagkakamali, iniiwasan siya. Habang kumakain, umubo na naman siya. Masakit ang kanyang lalamunan at nahihirapan siyang huminga. Uminom si Rora ng tubig upang pigilan ang ubo. Ngunit unti-unting lumalapit ang kanyang katawan sa hangganan. Sa hapon, sa gitna ng trabaho, tuluyan nang nalaglag ni Rora ang mga materyales. Bumagsak ang mga bakal sa lupa at gumawa ng malakas na ingay. Sa kabutihang palad, walang nasaktan, ngunit tumakbo ang foreman patungo sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Paano kung may nangyaring aksidente? Hindi makapagsalita si Rora. Wala siyang magawa kundi yumuko at humingi ng paumanhin. Naramdaman niya ang malamig na tingin ng mga manggagawa sa paligid. May narinig siyang mahinang bulong. Talaga nga, hindi kaya ng babae ang ganitong trabaho. Pakiramdam ni Rora ay parang pinupunit ang kanyang dibdib. Pighati at galit ang sabay na dumagsa sa kanya. Ngunit wala siyang magawa, kailangan lang niyang magtiis. Pagdating ng oras ng uwian, habang kinukuha ang kanyang sahod, malamig na sinabi ng foreman, "Binawasan ko na ang sahod mo para sa pagkakamali mo ngayon. Kung mangyayari ulit ito, huwag ka nang bumalik." Kinuha ni Rora ang manipis na sobre at inilagay sa kanyang bulsa.
Gusto niyang umiyak, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng mga taong ito. Napakabigat ng daan pa uwi. Nanghihina si Rora habang naglalakad. Lubos na pagod ang kanyang katawan at isip. Pagbukas niya ng pinto ng lumang apartment, hindi na niya nakayanan. Umupo si Rora sa sahig at umiyak ng malakas. Bakit niya kailangang dumaan sa ganitong buhay? Bakit siya lang ang kailangang magtiis ng ganito kahirap na buhay? Napakasama ng kanyang pakiramdam. Na wala siyang magulang, walang masandal. Pagkatapos umiyak ng matagal, dahan-dahang bumangon si Rora. Pinunasan niya ang kanyang luha at lumingon. Bahagyang nakabukas ang pinto ng aparador. Tila binuksan ito ng bagyo. Tumayo si Rora at sinubukan itong isara. Nang sandaling iyon, napansin niya ang isang papel na nahulog sa loob. Tila ito ay nahulog mula sa kahon ng mga gamit ng kanyang kinilalang ina. Kinuha ni Rora ang papel. Isang lumang sobre. Sa harap, nakasulat ang para kay Aurora. Nang tingnan niya ang petsa, 20 taon na ang nakararaan. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Rora. Hindi niya alam na may ganitong sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Mula sa loob ay lumabas ang isang dilaw na sulat. Sulat kamay ito ng kanyang kinilalang ina. Dahan-dahang nagsimulang basahin ni Rora. Aurora, sa oras na basahin mo ang sulat na ito, wala na siguro ako, paumanhin. May isang katotohanan na kailangan kong sabihin sa iyo, ngunit hindi ko talaga masabi. Sa totoo lang, ikaw ay isang mahalagang anak mula sa isang napakayaman na pamilya. Mahal na mahal ka ng iyong tunay na ina, ngunit hindi niya kayang protektahan ka hanggang sa huli. Natagpuan kita 20 taon na ang nakalipas sa gitna ng kaguluhan. Napakaawa mo habang umiiyak. At hindi ko kayang baliwalain ka. Alam kong mali, ngunit dinala kita pa uwi. Gusto kong maging masaya ka, ngunit mahirap lang ako at hindi ko kayang bigyan ka ng magandang kapaligiran. Paumanhin. Talagang paumanhin. Nahulog ang sulat mula sa kamay ni Rora. Sa sobrang gulat, ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Hindi siya isang inabandunang bata. Siya ay isang nawawalang anak, isang mahalagang anak mula sa isang mayamang pamilya. Ano ang ibig sabihin niyan? Kinuha ni Rora ang sulat na nahulog sa sahig. Marami pang nakasulat sa likod nito. Maaaring may naghahanap sa iyo. Ngunit natatakot ako. Natatakot akong maagaw ka. Patawarin mo ako sa pagiging makasarili kong ina, ang peklat sa likod ng iyong palad. Narinig kong nasugatan ka sa bahay kung saan ka isinilang. Ang peklat na iyon ang magpapatunay kung sino ka. Aurora, huwag mong kalimutan na ikaw ay isang mahalagang anak. Ang taong hindi nakaprotekta sa iyo ay tiyak na magsisisi balang araw at balang araw maaaring hanapin ka niya. Sa oras na iyon, ikaw ang magpasya. Ang magpatawad o hindi magpatawad ay nasa iyo. Niyakap ni Rora ang sulat sa kanyang dibdib at umiyak. Naramdaman niya ang damdamin ng kanyang kinilalang ina. Sa kabila ng kahirapan, naramdaman niya ang pagmamahal na ibinigay nito sa kanya upang palakihin siya ng buong puso. Ngunit kasabay nito, dumaan din sa kanya ang pagkalito tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Tiningnan ni Rora ang peklat sa likod ng kanyang palad. Ang maliit na peklat na ito ang magpapatunay sa kanyang pagkatao at maaaring may naghahanap sa kanya sa isang lugar. Napakakumplikado ng puso ni Rora. Sa parehong oras, isang mahalagang ulat ang isinagawa sa opisina ni Don Luis Alcantara. Maingat na inabot ni Gino Ramirez ang mga dokumento. Don Luis, nakahanap kami ng isang mahalagang pahiwatig. Kinuha ni Don Luis ang mga dokumento at nagsimulang basahin. Ito ay ang medical record tungkol sa peklat sa kamay ni Aurora. Ang posisyon at hugis ng peklat ay eksaktong tumutugma sa record ng peklat sa likod ng palad ng kanyang nawawalang anak 20 taon na ang nakararaan. Nanginginig ang mga kamay ni Don Luis. Sigurado ka ba? Tumango si Gino. Opo, Don Luis. Kinumpirma rin ito sa medikal. Ipinatong ni Don Luis ang kanyang katawan sa kanyang upuan. Ito ang sandaling hinintay niya sa loob ng 20 taon. Nakita niya ang kanyang anak. Dumaloy ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya ito pinunasan. Samantala, inilapag ni Rora ang sulat at tumayo sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang kanyang mukha na may bakas ng luha. Ang lahat ng kahihiyan at paghihirap na kanyang naranasan ay bumalik sa kanyang isip.
Ngunit ngayon, iba na. May pinagmulan din siya. Mayroon siyang tunay na ina na nagmamahal sa kanya at maaaring may naghahanap sa kanya sa isang lugar. Nagbago ang tingin ni Rora. Ang kanyang naligaw na puso ay dahan-dahang nagsimulang bumangon. Kailangan kong bumangon muli, bulong ni Rora. Ang sarili na pinrotektahan ng kanyang kinilalang ina, ang sarili na minahal ng kanyang tunay na ina, hindi na siya maaaring mabuhay ng miserable. Maingat na itiniklop ni Rora ang sulat. Sa mga mata ni Rora sa salamin, mayroong ibang liwanag kaysa dati. Sa gitna ng kalungkutan at paghihirap, may umusbong na liwanag ng pag-asa. May isang bagay na nagsisimulang magbago. Nagpa siya si Rora na hanapin ang kanyang katotohanan. Umupo si Don Luis sa kanyang silid-aklatan na lubog sa matagal ng alaala. Malinaw na bumalik sa kanyang isip ang araw na iyon, 20 taon na ang nakararaan. Panahon iyon na hindi pa nawawala ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Habang lumabas siya kasama ang kanyang munting anak, biglang nangyari ang isang aksidente. Sa gitna ng kaguluhan, sa isang iglap na nawala ang kanyang paningin, nawala ang kanyang anak. Ang takot ng araw na iyon ay sariwang-sariwa pa rin sa kanya. Naghanap siya ng baliw sa kanyang anak, ngunit wala ito kahit saan. Tinawagan niya ang pulis at nagpaimbestiga, ngunit walang nakitang pahiwatig. Ang boses ng kanyang munting anak na naguunat ng kamay at tumatawag ng papa ay nanatili sa kanyang tainga. Mula ng araw na iyon, nabuhay si Don Luis sa pagkakasala. Kahit nagtagumpay siya sa negosyo, laging may butas sa isang sulok ng kanyang puso. Ang pera at karangalan ay hindi kapalit ng kanyang nawawalang anak. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa harap ng altar ng kanyang asawa, ngunit hindi nawala ang bigat sa kanyang puso. Idinilat ni Don Luis ang kanyang mga mata. Oras na para magpasya. Hindi na niya ito maaaring ipagpaliban. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Gino, pupunta ako sa site ngayon. Ihanda mo ang sasakyan. Kinahapunan, dumating si Don Luis sa construction site. Mula sa malayo, tiningnan niya ang site habang naghihintay na matapos ang trabaho ni Rora. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumibok. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pag-iisip na maaaring makita niya ang kanyang anak pagkatapos ng 20 taon. Nang magsimulang lumubog ang araw, isa-isang lumabas ang mga manggagawa sa site. Sa gitna nila, nakita niya si Rora. Naglalakad siya ng dahan-dahan na may pagod na mukha. Huminga ng malalim si Don Luis at lumapit sa kanya. Miss, maaari ba tayong mag-usap sandali? Tumigil si Rora. Nag-aalala siya sa hindi pamilyar na lalaki na kumakausap sa kanya. Ngunit may kakaibang sinseridad sa kanyang mga mata. Sino po kayo? Maingat na nagsalita si Don Luis. Maaari mo bang pakinggan ang aking kwento? Napakahalaga nito. Nag-alinlangan si Rora sandali ngunit tumango. Umupo sila sa isang bench malapit sa site. Nahirapan si Don Luis kung saan magsisimula. Sa nanginginig na boses, dahan-dahan siyang nagsalita. 20 taon na ang nakararaan. Nawala ko ang aking anak. Bata pa siya. Ngunit nawala siya sa gitna ng kaguluhan. Mula noon, hinanap ko siya sa buong buhay ko, ngunit hindi ko siya nakita. Tahimik na nakinig si Rora. Hindi niya maintindihan kung bakit niya kinukuwentuhan siya ng ganito. Nagpatuloy si Don Luis. Ilang araw na ang nakararaan. Nang dumating ako sa site na ito, nakita kita. Sa sandaling iyon, may kakaiba akong naramdaman. Napakakahawig mo sa aking nawawalang anak. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Rora. Naalala niya ang sulat na nakita niya ilang araw na ang nakararaan. Ang sulat na iniwan ng kanyang kinilalang ina ay naglalaman din ng katulad na bagay. Kinuha ni Don Luis ang isang lumang larawan mula sa kanyang bulsa. Ito ay larawan ng isang bata na tila 4 o 5 taong gulang, masayang nakangiti. Nang makita ni Rora ang larawan, muntik siyang matigilan. Ito ay may parehong background tulad ng larawan ng kanyang pagkabata na hawak niya. Ito ang aking anak. Ngayon, siguro kasing edad mo na siya. Nanginginig ang mga kamay ni Rora. Ang nilalaman ng sulat ng kanyang kinilalang ina ay dumaan sa kanyang isip. Ang mga salitang mahalagang anak mula sa isang mayamang pamilya at ang peklat sa likod ng palad ay magpapatunay ay malinaw na bumalik sa kanyang alaala. Maingat na nagtanong si Don Luis. Maaari bang may maliit na peklat sa likod ng iyong palad? Nawalan ng hininga si Rora saglit. Paano niya nalaman iyon? Dahan-dahan siyang tumango. Opo, mayroon po.
Nanginginig ang mga mata ni Don Luis. Maaari mo bang ipakita sa akin? Nag-alinlangan si Rora. Ngunit gusto niyang kumpirmahin ang katotohanan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang manggas. Lumitaw ang maliit na peklat sa kanyang palad. Sa sandaling nakita ni Don Luis ang peklat, namula ang kanyang mga mata. Ito ang eksaktong peklat sa likod ng palad ng kanyang anak sa larawan. Ang posisyon at hugis ay eksaktong tumutugma. Wala nang dahilan para magduda. Aurora, nanginginig ang boses ni Don Luis S. Nagulat si Rora sa boses na tumawag sa kanyang pangalan. Paano ninyo po nalaman ang pangalan ko? Hindi na mapigilan ni Don Luis ang kanyang mga luha. Talaga bang ikaw? Napakakahawig mo sa aking anak na hinanap ko sa loob ng 20 taon, paumanhin. Hindi kita naprotektahan. Umiyak siya nang hindi alintana ang sinuman. Ang mga damdamin at pagkakasala na kanyang dinala sa loob ng 20 taon ay bumuhos ng sabay-sabay. Naguluhan si Rora, ngunit naramdaman niya na totoo ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Don Luis ang kamay ni Rora na nanginginig. Labis akong humihingi ng paumanhin sa hindi kita naprotektahan. Nabuhay ako sa pagsisisi sa buong buhay ko. Gaano kaya nag-aalala ang iyong ina sa langit? Naging luha rin ang mga mata ni Rora. Naalala niya ang sulat ng kanyang kinilalang ina, ang mga salitang, "Ang taong hindi nakaprotekta sa iyo ay tiyak na magsisisi balang araw, ay ngayon niya lang lubos na naunawaan." Nahanap ko rin po ang sulat ilang araw na ang nakararaan. Ang sulat na iniwan ng aking kinilalang ina. Nakasulat po doon na, "Ako ay isang nawawalang anak." Lalo pang umiyak si Don Luis. Ang kanyang dibdib ay parang napupunit sa pag-iisip kung gaano kahirap ang naging buhay ng kanyang anak. Napakasakit, hindi ba? Talaga bang napakasakit? Punasan ni Rora ang kanyang luha at sinabi, "Mahirap lang po ang aking kinilalang ina, ngunit mahal na mahal po niya ako. Dahil po sa kanya, nabuhay ako hanggang ngayon." Tumango si Don Luis. Talagang kailangan kong magpasalamat sa kanya dahil pinalaki niya ang anak na hindi ko naprotektahan. Umupo sila ng tahimik sandali. Ang 20 taon na blanco ay unti-unting napupunan. Tiningnan ni Don Luis si Rora at naisip, ang pera at karangalan ay hindi kayang palitan ang sandaling ito. Pakiramdam niya ay ngayon niya lang lubos na naunawaan ang halaga ng pamilya. Tahimik na sinabi ni Don Luis, "Aurora, may sapat kang oras para mag-isip. Biglaan ito kaya siguro nalilito ka. Ngunit may isa akong gusto mong malaman. Kung ikaw ang aking anak, ikaw ay laging aking mahalagang anak." Tumango si Rora. Komplikado ang kanyang dibdib, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang init. Ito ba ang pagmamahal ng magulang na pinapangarap niya sa buong buhay niya? Lubos nang lumubog ang araw at dumilim. Dahan-dahang tumayo ang dalawa. Kinuha ni Don Luis ang kanyang business card at ibinigay kay Rora. "Mag-isip ka ng dahan-dahan at makipag-ugnayan ka. Hihintayin kita." Kinuha ni Rora ang business card at inilagay sa kanyang bulsa. Sa huli, tiningnan ni Don Luis si Rora at ngumiti. May bakas pa rin ng luha sa kanyang mukha, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. Ito ang anak na maaaring nahanap niya pagkatapos ng 20 taon. Ito ang sandali na muli niyang naunawaan ang kahulugan ng nawawalang pamilya. Pagkahiwalay kay Rora, agad na umuwi si Don Luis. Gabi na, ngunit hindi siya makatulog. Binuksan ni Don Luis ang isang lumang drawer at kinuha ang mga dokumento mula 20 taon na ang nakararaan. Inilabas niya sa mesa ang hospital records at mga dokumento ng residential registration mula sa panahon ng pagkawala ng kanyang anak. Eksaktong nagtugma ang edad ni Rora, ang panahon at ang posisyon at hugis ng peklat sa kanyang likod ng palad. Ang blankong panahon sa birth record na inimbestigahan ng sekretarya ay eksakto ring tumutugma sa panahon ng pagkawala. Buong gabi, habang pinaghahambing ni Don Luis ang mga dokumento, lalong tumibay ang katiyakan sa kanyang puso. Ngunit si Rora, ng gabing iyon, hindi rin makatulog. Ang pagkikita nila ni Don Luis ay hindi nawawala sa kanyang isip. Hindi siya makapaniwala sa katotohanang natagpuan niya ang kanyang ama pagkatapos ng 20 taon. Sa halip na kagalakan, takot ang nauna. Ang ideya na ang isang tao na tulad niya ay anak ng isang mayaman na pamilya ay tila hindi totoo. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagpakita si Don Luis. Ang kanyang mensahe ay gusto niyang makipag-usap,
Nag-alinlangan si Rora ngunit sa huli ay nagtungo sa lugar ng kanilang tagpuan. Naghihintay si Don Luis kay Rora sa isang tahimik na cafe. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa kumpanya. Nalaman na ng mga direktor ang katotohanan na maaaring ikaw ang aking anak. Napatigas ang mukha ni Rora. Maingat na nagpatuloy si Don Luis. Dineduda kanila. May mga nagsasabi pang ang scammer ka. Naramdaman ni Rora ang lamig sa kanyang dibdib. Inaasahan niya na ito. Sino ang maniniwala na ang isang manggagawa sa construction site ay biglang anak ng CEO ng isang malaking korporasyon? Pagkalipas ng ilang araw, isang emergency meeting ng Board of Directors ang ginanap sa conference room ng kumpanya ni Don Luis. Isinama ni Don Luis si Rora. Ang malamig na tingin ng mga direktor ay nakatuon kay Rora. Ang direktor na nakaupo sa unahan ay malamig na nagsalita. Don Luis, mayroon ba kayong tiyak na ebidensya na ang babaeng ito ay tunay na anak ninyo? Matatag na sumagot si Don Luis. Nagkatugma ang peklat sa kanyang kamay. Kinumpirma rin namin ang birth record. Ang panahon, edad, at lahat ng sitwasyon ay tugma. Ngumisi ang isa pang direktor at sinabi, "Peklat, madaling gawin ang ganoon. At ang birth record, madali ring manipulahin." Narinig ni Rora ang mga salitang iyon at yumuko. Labis siyang nahihiya na itinuturing siyang scammer. Maging ang pagtayo sa tabi ni Don Luis ay pakiramdam niya ay nakakahiya. Patuloy ang panggigipit ng mga direktor. Don Luis, nasisira ang imahe ng kumpanya dahil sa isyong ito. Nanginginig din ang presyo ng stock. Kailangan nating ayusin ito ng maingat. Nginuya ni Don Luis ang kanyang ngipin, ngunit hindi siya sumuko. Magkakaroon ng DNA test. Mawawala ang lahat ng pagdududa. Nagkatinginan ng mga direktor. Isang direktor ang nagpakita ng ngiti at sinabi, "Sige, ngunit hanggat hindi lumalabas ang resulta, huwag bigyan ang babaeng ito ng anumang legal na kapangyarihan." Tumango si Don Luis. Lumabas si Rora sa conference room. Habang nakatayo mag-isa sa pasilyo, umapaw ang kanyang mga luha. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang maranasan ang ganito. Sumunod si Don Luis sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Rora. Paumanhin, Aurora, napakasama nila. Pinunasan ni Rora ang kanyang luha at sinabi, "Wala akong gusto. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, ngunit hindi ko akalain na magiging ganito." Pinakalma ni Don Luis si Rora. Malulutas ang lahat kapag nagkaroon ng DNA test. Konting tiis pa, Aurora. Pagkalipas ng ilang araw, isinagawa ang DNA test. Nagtagal ng 1 linggo bago lumabas ang resulta. Sa loob ng 1 linggong iyon, dumaan si Rora sa isang impyerno. Iba't ibang tsismis ang kumalat sa paligid ng kumpanya. Kumalat pa ang tsismis na si Rora ay isang scammer na lumapit para sa pera. Sa wakas, lumabas ang resulta. Kinuha ni Don Luis ang sobre at dahan-dahang binuksan. Ang resulta ay nagpapakita ng pagtutugma ng relasyon ng magulang at anak. Isang ginhawa ang lumitaw sa mukha ni Don Luis. Muling nagpatawag ng meeting ang Board of Directors. Sa pagkakataong ito, kasama ang isang medical expert. Inilapag ni Don Luis ang resulta ng test sa mesa. Ito ang resulta ng DNA test. Kumpirmado na ang relasyon ng magulang at anak. Napatigas ang mukha ng mga direktor, ngunit ang isa sa mga direktor ay nagduda pa rin hanggang sa huli. Kinumpirma ba ang kredibilidad ng testing facility? Narinig ko na kamakailan, kahit magbayad ka lang ng pera, maaaring manipulahin ang resulta. Sa sandaling iyon, nagsalita ang medical expert. Ako mismo ang nag-supervise sa pagsusuri. Wala talagang posibilidad ng manipulasyon. Nawalan ng imik ang mga direktor. Kinuha ni Don Luis ang karagdagang dokumento. At ito ang hospital record mula 20 taon na ang nakararaan. Ang peklat sa likod ng palad ni Aurora at ang record ng peklat ng aking anak na nawala noon ay eksaktong nagtutugma. Ang mga dokumento ay naglalaman ng detalyadong record ng posisyon, laki at hugis ng peklat. Nagdagdag ng paliwanag ang medical expert. Maging ang katangian ng peklat ay nagtutugma. Ito ay hindi aksidente. Sa huli, kinuha ni Don Luis ang isang lumang larawan. Ito ay larawan ni Rora noong bata pa at inilagay niya sa tabi nito ang larawan na hawak ni Rora. Ito ay mga larawan na kinunan sa parehong lugar at sa parehong oras. Ang larawan na ito ay kinunan sa aking bahay.
Ang chandelier sa background, ang marmol na sahig, lahat ay nagtutugma. Hindi na makapagreklamo ang mga direktor. Napakalinaw ng ebidensya. Namayani ang katahimutan sa conference room. Nang sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Gino Ramirez. Inabot niya ang ilang dokumento kay Don Luis. Tiningnan ni Don Luis ang mga dokumento at ngumiti ng malamig. May nalaman akong kawili-wili. Mukhang palihim ninyong binibili ang aking mga stock kamakailan, hindi ba? Plinano ninyong agawin ang aking kontrol sa pamamahala. Namutla ang mukha ng mga direktor. Nagpatuloy si Don Luis. Nilayon ninyong gawing scammer si Aurora upang guluhin ako at sa pagkakataong iyon, agawin ang kontrol sa pamamahala. Ngunit lahat ay nalantad na. Nanginginig ang direktor na nakaupo sa unahan. Wala siyang makitang dahilan para magpaliwanag. Matatag na idineklara ni Don Luis, simula ngayon, tatanggalin ko kayo sa inyong posisyon bilang direktor. Sasampahan din namin kayo ng kasong legal. Ganap na nabaliktad ang sitwasyon. Lumabas ang mga direktor sa conference room na may gulat na mukha. Tiningnan ni Don Luis si Rora at malumanay na sinabi, tapos na, wala nang makakapagduda sa iyo. Nalilito pa rin si Rora, ngunit naramdaman niya ang sinseridad sa mga mata ni Don Luis. Nabuhay ako ng 20 taon para hanapin ka. Anuman ang naging buhay mo, hindi magbabago ang katotohanan na ikaw ang aking anak. Naluha ang mga mata ni Rora. Ngunit hindi pa rin siya handang tanggapin ng lubusan. Kailangan niya ng oras. Naunawaan niyon ni Don Luis. Mag-isip ka ng dahan-dahan. Hihintayin kita. Tumango si Rora. Tahimik na pinanood ni Don Luis ang likod ni Rora habang lumabas siya sa conference room. Ilang araw na ang lumipas mula nang lumabas ang resulta ng DNA test. Nalilito pa rin si Rora. Bagamat napatunayan ito sa siyentipikong paraan, hindi madali para sa kanyang puso na tanggapin ito. Ang katotohanan na ang isang tao na tulad niya na nabuhay ng mahirap sa loob ng 28 taon ay anak ng CEO ng isang malaking kumpanya ay tila hindi totoo. Hindi minamadali ni Don Luis si Rora. Nagpapadala lang siya ng mensahe minsan sa loob ng ilang araw upang tiyakin ang kanyang kalagayan. Alam niyang kailangan ni Rora ng oras. Ngunit kinakabahan din ang puso ni Don Luis. May takot na baka mawala na naman ang kanyang anak na natagpuan pagkatapos ng 20 taon. Sa kumpanya, nagpapatuloy ang proseso laban sa mga direktor. Nagtipon ang legal team ng mga ebidensya tungkol sa pagtatangka ng pag-agaw sa pamamahala at nagsumite ng reklamo sa piskalya. Malaki ang naging balita nito sa media. Ang kwento tungkol sa CEO ng isang malaking kumpanya na natagpuan ang kanyang anak pagkatapos ng 20 taon ay naging usap-usapan sa publiko. Nahirapan si Rora sa biglaang atensyon. Ang mga reporter ay dumating sa harap ng kanyang bahay at maging sa construction site. Hindi na makapagpatuloy si Rora sa trabaho. Sinabi sa kanya ng foreman na magpahinga muna. Isang gabi, binisita ni Don Luis ang bahay ni Rora. Namutla ang mukha ni Don Luis nang makita ang maliit at lumang apartment. Ang katotohanang dito nakatira ang kanyang anak ay tumusok sa kanyang dibdib. Aurora, maaari ba tayong mag-usap sandali? Umupo sila nang magkaharap sa isang maliit na mesa. Maingat na nagsalita si Don Luis. Nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Biglaan ito kaya mahirap tanggapin. Ngunit seryoso ako. Nakasubsob pa rin ang mukha ni Rora habang sumasagot. Alam ko po, ngunit buong buhay ko po ay mahirap ako. Hindi po ako sigurado kung karapat-dapat ako sa bahay na iyon. Hinawakan ni Don Luis ang kamay ni Rora. Ang pagiging karapat-dapat o hindi karapat-dapat ay hindi mahalaga. Ikaw ang aking anak. Iyon lang ang sapat. Naluha ang mga mata ni Rora. Naalala niya ang sulat ng kanyang kinilalang ina. Ang mga salitang, "Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang mahalagang anak" ay bumalik sa kanyang alaala. Nagpatuloy si Don Luis. Nabuhay ako ng 20 taon nang hindi ka nakikita. Kumita ako ng pera at nagtagumpay. Ngunit hindi ako naging masaya dahil wala ka. Dahan-dahang inangat ni Rora ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang sinseridad sa mga mata ni Don Luis. Bigyan niyo po ako ng oras. Konting oras pa po. Tumango si Don Luis. Maghihintay ako hanggang kailan mo gusto. Ngunit may isa lang akong ipapangako mo sa akin. Huwag kang mag-isa sa pag-iisip. Kung nahihirapan ka, sabihin mo sa akin.
Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Rora ang puntod ng kanyang kinilalang ina. Umupo siya sa harap ng puntod at matagal na nalubog sa pag-iisip. Ano kaya ang sasabihin ng kanyang kinilalang ina? Naalala niya ang mga salitang nakasulat sa sulat, "Ikaw ang magpasya, ang magpatawad o hindi magpatawad ay nasa iyo." Hinaplos ni Rora ang larawan ng kanyang kinilalang ina. "Nanay, ano po ang dapat kong gawin? Nakilala ko po ang aking tunay na ama. Mabait po siya, ngunit parang pinagtataksilan ko po kayo at masakit po sa puso. Humipa ang hangin at gumalaw ang mga dahon." Pakiramdam ni Rora ay narinig niya ang boses ng kanyang kinilalang ina. "Maging masaya ka. Kung masaya ka, sapat na iyon." Pinunasan ni Rora ang kanyang luha at tumayo. Tila nakapagpasya na siya, tinawagan niya si Don Luis. "Maaari po ba tayong magkita?" Agad na sumagot si Don Luis. "Oo naman. Saan tayo magkikita?" Kinabukasan, nagkita ang dalawa sa isang tahimik na parke. Ibinulalas ni Rora ang mga salitang inihanda niya. "Marami po akong pinag-isipan. Nakakatakot pa rin po at hindi pa ako sanay, ngunit gusto kong subukan na maniwala." Nagningning ang mukha ni Don Luis. "Talaga?" Tumango si Rora. "Opo, gusto ko pong manirahan kasama ninyo, Papa." Mahigpit na niyakap ni Don Luis si Rora. Ito ang kanyang anak na niyakap niya pagkatapos ng 20 taon. Dumaloy ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kagalakan. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang mga legal na proseso. Ang pag-aayos ng civil registry ni Rora at ang paggawa ng mga dokumento ng mana ay isinagawa. Inihanda ng mga abogado ang mga dokumento at isinumite ang aplikasyon sa korte. Ito ay isang komplikadong proseso, ngunit isa-isa itong maingat na inasikaso ni Don Luis. Sa kumpanya, nabuo ang bagong board of directors. Muling inayos ni Don Luis ang management team na may mga taong mapagkakatiwalaan niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, alam ko na kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Umalis si Rora sa kanyang trabaho sa construction site. Sa huling araw, nagpaalam siya sa kanyang mga kasamahan. May mga awkward na bumati sa kanya at may mga masama ang tingin, ngunit tahimik na tinanggap ito ni Rora. Sinabi ni Don Luis kay Rora na dahan-dahan niyang ihanda ang kanyang bagong buhay. "Unahin natin ang iyong kalusugan. Siguradong pinilit mo ang iyong sarili ng sobra." Sumailalim si Rora sa detalyadong medical check-up sa ospital. Mahina ang kanyang nutrisyon at pinahihirapan siya ng pagod. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng sapat na pahinga at nutrisyon. Nag-ayos si Don Luis ng isang tahimik na rehabilitation facility para kay Rora. Doon siya nanatili ng ilang linggo upang ayusin ang kanyang katawan at isip. Sa pagkain ng maayos at sapat na pahinga, bumalik ang sigla sa mukha ni Rora. Pagkabalik mula sa facility, nakipagkita si Rora kay Don Luis. Nag-usap sila tungkol sa mga plano sa hinaharap. "Aurora, ano ang gusto mong gawin?" Nag-isip si Rora sandali bago sumagot. "Gusto ko pong mag-aral. Gusto ko pong matuto ng maayos." Ngumiti si Don Luis. "Magandang ideya yan. Dahan-dahan nating ihanda." Nagsimulang maghanda si Rora para sa high school equivalency exam. Dahil hindi siya nakatapos ng regular na pag-aaral, kailangan niyang magsimula mula sa basic. Naghanap si Don Luis ng magaling na guro para kay Rora at masipag siyang nag-aral. Dumating ang abiso mula sa family court na natapos na ang pag-aayos ng civil registry. Si Rora ay legal ng anak ni Don Luis. Nang gabing iyon, nag-ayos si Don Luis ng isang maliit na hapunan. "Simula ngayon, tunay na tayong pamilya." Naluha ang mga mata ni Rora. Ito ang sandaling nakuha niya ang pangalan ng pamilya na pinapangarap niya sa buong buhay niya. "Maraming salamat po, Papa." Mahigpit na hinawakan ni Don Luis ang kamay ni Rora. "Ako ang mas nagpapasalamat dahil muli kitang natagpuan." Nag-usap sila ng matagal. Unti-unting napunan ang nawalang 20 taon. Mayroon pa ring awkwardness, ngunit sinubukan nilang intindihin ang isa't isa. Tumingin si Rora sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay nagniningning. Hindi na ito isang malayo na mundo. Ngayon, si Rora ay naging bahagi na rin ng mundong iyon, ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Naalala niya ang panahon na pinalaki siya ng kanyang kinilalang ina. Ang panahong mahirap ngunit puno ng init. Dahil iyon ang nagpatatag sa kanya. Ganoon din si Don Luis.
Nagpapasalamat siya sa kinilalang ina ni Rora. Dahil sa kanya, muli niyang nakita ang kanyang anak. Nagsimula ang isang bagong buhay. Kapayapaan at kaluwagan ang bumalot sa kanilang dalawang puso. Unti-unting gumaling ang sakit ng 20 taon. Isang araw, pagkalipas ng ilang buwan, pumasok si Rora sa mansyon ni Don Luis. Habang dumadaan sa pulang gate at naglalakad sa malawak na hardin, mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Ito ang bahay na nakita niya sa larawan noong bata pa siya. Bagamat hindi pamilyar na espasyo, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Pagbukas niya ng pinto sa entrance, sinalubong siya ni Don Luis na nakangiti. Tahimik na pinanood ni Don Luis si Rora habang dahan-dahan niyang nilibot ang loob ng bahay. Ang chandelier sa sala, ang marmol na sahig, lahat ay pareho sa background ng larawan noong bata pa siya. Inakay ni Don Luis si Rora sa ikalawang palapag. Sa dulo ng pasilyo, may isang maliit na silid. Pagbukas ng pinto, lumitaw ang isang maayos na espasyo. May mesa, kama, aparador, at halaman sa gilid ng bintana. Ito ang iyong silid. Sana magustuhan mo. Tumango si Rora habang nililibot ang silid. Para sa kanya, na nabuhay sa isang maliit at lumang apartment sa buong buhay niya, ito ay parang isang panaginip. Dinala ni Don Luis si Rora sa isa pang silid. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang tahimik na altar. Sa gitna, may isang magandang larawan ng babae. Ito ang tunay na ina ni Rora. Dahan-dahang lumapit si Rora sa larawan. Ang babae sa larawan ay masayang nakangiti. Kapansin-pansin ang kanyang mga mata na kahawig ni Rora. Lumuhod si Rora at tahimik na ipinagdasal. "Nanay, narito na po ako." Tahimik na pinanood ni Don Luis ang eksena mula sa likod habang pinupunasan ang kanyang luha. Ito ang sandaling hinintay niya sa loob ng 20 taon. Naisip niyang sigurado siyang masaya rin ang kanyang asawa sa langit. Matagal na umupo si Rora sa harap ng altar. Bagamat hindi niya nakilala ang kanyang ina, nakaramdam siya ng init sa isang sulok ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagmamahal na ibinigay sa kanya, ngunit hindi siya naprotektahan. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Rora ang puntod ng kanyang kinilalang ina. Umupo siya sa harap ng puntod at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Ang pagkikita niya sa kanyang tunay na ama, ang pagpunta niya sa bagong bahay, lahat ay ikinuwento niya. "Nanay, maayos na po ako. Nakahanap na po ako ng tunay na pamilya. Ngunit hindi ko po kayo makakalimutan. Dahil po sa inyo, narito po ako ngayon." Hinaplos ni Rora ang larawan ng kanyang kinilalang ina at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Sumumpa siya na hindi niya makakalimutan ang utang na loob sa pagpapalaki sa kanya ng buong pagmamahal sa kabila ng kahirapan. Nagplano si Don Luis ng bagong buhay para kay Rora. Una, gusto niyang makakuha siya ng maayos na edukasyon. Nagsimulang mag-aral si Rora habang naghahanda para sa high school equivalency exam. Sa simula, mahirap, ngunit unti-unting lumalaki ang kanyang kakayahan. Paminsan-minsan, dumadaan si Don Luis sa study room ni Rora at nagbibigay ng mga salita ng pampatibay loob. Ipinagmamalaki niya ang pagsisikap ni Rora sa pag-aaral. Kahit huli na, masaya siya na natututo pa rin si Rora. Pagkalipas ng ilang buwan, pumasa si Rora sa high school equivalency exam. Nagdaos si Don Luis ng isang maliit na party upang ipagdiwang. May kumpiyansa sa mukha ni Rora. Naramdaman niya ang tagumpay ng paggawa ng isang bagay sa kanyang sarili. Nagsimulang turuan ni Don Luis si Rora sa mga gawain ng kumpanya. Unti-unti. Sa simula, simpleng gawain lang, pag-aayos ng papeles, pagdalo sa mga pulong, pagbisita sa site, isa-isa niyang natutunan. Muling binisita ni Rora ang construction site. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang manggagawa, kundi bilang isang kinatawan ng kumpanya. Nakita niya ang kanyang mga dating kasamahan. Bagamat awkward ang atmosphere, lumapit si Rora at bumati. "Maraming salamat po sa pagtatrabaho kasama ninyo. Marami po akong natutunan." Nagulat ang kanyang mga kasamahan nang makita siya. Naging anak na siya ng CEO ng isang malaking kumpanya ngunit hindi nawala ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. Nagpakita ng interes si Rora sa Safety Management Department sa kumpanya. Dahil sa kanyang direktang karanasan sa pagtatrabaho sa site, alam na alam niya ang mga paghihirap ng mga manggagawa. Iginagalang ni Don Luis ang pagpili ni Rora.
Nagmungkahi si Rora ng isang proyekto upang palakasin ang mga regulasyon sa kaligtasan sa site. Plano nitong pagbutihin ang kapaligiran ng trabaho ng mga manggagawa at palakasin ang safety equipment. Tinanggap ni Don Luis ang suhestiyon ni Rora at inilaan ang pondo. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang relasyon ni Rora at Don Luis. Sa simula, awkward, ngunit ngayon ay nakakausap na nila ang isa't isa ng malaya. Naging routine na ang pagkukuwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw habang kumakain ng hapunan. Isang gabi, umupo ang dalawa sa sala at umiinom ng tsaa. Biglang naalala ni Rora ang nakaraan. Ang mga araw na umiiyak siyang mag-isa sa lumang apartment, ang mga sandaling nakaranas siya ng kahihiyan sa site, ang mga alaala ng paghihirap sa utang ay dumaan sa kanyang isip. Naluha ang mga mata ni Rora. Hinawakan ni Don Luis ang kamay ni Rora. Mahirap hindi ba? Tumango si Rora habang pinupunasan ang kanyang luha. Ngunit sa tingin ko po, dahil sa panahong iyon, narito po ako ngayon. Ang paghihirap ay naging aral din. Tiningnan ni Don Luis si Rora at ngumiti. Naramdaman niya na lumaki ang kanyang anak. Salamat sa paglaki mo ng matatag, anak. Pagkalipas ng ilang araw, naglakad-lakad si Rora kasama si Don Luis sa hardin, panahon ng pamumulaklak ng mga bulaklak sa tagsibol. Dahan-dahang naglakad ang dalawa habang nag-uusap. Papa, masaya na po ako ngayon. Ipinatong ni Don Luis ang kanyang kamay sa balikat ni Rora. Ako rin, anak. Simula nang muli kitang makita, ngayon ko lang naramdaman na nabubuhay ako. Umupo sila sa bench at tumingin sa langit. Dahan-dahang gumagalaw ang mga ulap. Hindi pa lubos na napupunan ang 20 taon na blanko, ngunit maaari silang bumuo ng kinabukasan ng magkasama. Naisip ni Rora, ang buhay ay minsan nagtuturo sa atin sa hindi inaasahang landas. Ngunit natutunan niya na kung hindi susuko at magtitiis, magbubukas ang pinto ng pag-asa. Nalaman din ni Don Luis na mas mahalaga ang pamilya kaysa sa pera o karangalan, na hindi man maibalik ang nawalang oras, maaari nilang gawing mas makabuluhan ang natitirang panahon. Nang gabing iyon, umuwi ang dalawa. Kumain sila ng hapunan sa mesa. Ang mainit na pagkain at komportableng pag-uusap ay nagpatuloy. Isang ordinaryong araw, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang sandali ng himala. Pagkatapos kumain, tumayo si Rora sa harap ng altar ng kanyang tunay na ina. Sinindihan niya ang kandila at tahimik na nagdasal. Maraming salamat po sa pagbabantay. Sisikapin ko pong mabuhay ng maayos simula ngayon. Tahimik na pinanood ni Don Luis ang eksena mula sa likod. Naisip niyang sigurado siyang masaya rin ang kanyang asawa. Ito ang muling pagkikita ng pamilya na natupad pagkatapos ng 20 taon. Lumalim ang gabi at nagtungo ang dalawa sa kanilang mga silid. Tumayo si Rora sa gilid ng bintana at tiningnan ang kalangitan sa gabi. Nagniningning ang mga bituin. Hindi na siya nag-iisa. Ngayon, may tahanan na si Rora at may pamilyang naghihintay sa kanya. Ang katotohanan, minsan, ay matagal bago lumabas, ngunit sa huli ay nahahayag. Ang pag-asa ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko at nagtitiis. Lahat ba kayo ay dumadaan sa mahirap na panahon? Kung ganoon, tandaan ninyo, kung gaano katagal ang dilim, mas maliwanag ang pagbubukang liwayway. Ito na ang katapusan ng kuwento. At ikagagalak ko kung ibabahagi ninyo ang inyong mga karanasan at damdamin sa comment section. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.